Nung minsan na pag-aralan natin patungkol sa heaven, kung di ako nagkakamali, ilang beses natin na pag-aralin patungkol sa heaven through many books in the Bible, sa Book of Revelation. Habang pinag-aaralan yun, lalo mo may appreciate na merong heaven, na merong langit na naghihintay sa isang Kristiyano. Yung nga lang, hindi como future yung heaven, sisimulan mo siyang isipin in the future pa. No? Kumbaga, ang pinaghahandaan nga ng tao, future Kailan saan ka nakakita ng tao ang pinaghahandaan yung past? Wala, di ba? Anong ginagawa mo? Naghahanda ako para sa kahapon. Walang tao maghahanda ng mga bagay para sa kahapon kasi tapos na siya Kung meron mang pinaghahanda ng tao ngayon, laging for the future. Bakit nag-aaral ngayon? Kasi meron kami exam bukas O bakit ka nag-iipon? Kasi, hindi naman forever ang Saudi. So, kung ano man ang mangyari, meron ako mahuhugot. Kaya soksok lang ako ng soksok. Di ba? Lahat ng pinaghahandaan ngayon, yung mga pag-aaral, bakit nag-aaral ang mga bata? Para sa future nila. Ano man yung ginagawa ng mga tao ngayon, tayo mismo, dapat may kinalaman syempre sa future na pupuntahan natin. Kasi hindi po pwedeng yung ginagawa natin ngayon, wala man lang kaipe-epekto sa bukas. Kasi sayang naman yung pagkakataon, sayang naman yung lakas na meron tayo ngayon, yung pagkakataon, kung yung mga ginagawa natin, napaka short-sighted. No? You're doing something just for now, tapos bukas wala na siya. Yun pa naman ang buhay, hindi ba? Ang sinabi ng Lord, na yun nga sabi nga ni David, through the guidance of the Holy Spirit, ang buhay daw ng tao parang usok. Nariyan ngayon, bukas wala na. Kasi totoo naman Kumbaga, minsan lamang ang buhay, tapos sasayangin mo pa. No? Nakakalungkot yung mga, yung buhay ng mga taong, ang pinili nila yung maling landas. Na knowing na yung ginagawa ko ngayon merong kinalaman sa future at definitely ano man yung ginagawa ko ngayon kung hindi tama yung pupuntahan ko, syempre wala tayong kaayusan makikita dun kundi pawa ang kaguluhan. And yet maraming tao ganun, maybe bunsod ng kalaban, syempre andyan ang tukso ng kalaban, yung tatlong enemy, yung enemy without, and that is the devil, yun ang tukso niya sige lang, para yung kay Eva, di ba? Kumagat naman yung isa. Tapos yung enemy within, yung flesh mismo, yung tawag ng laman, and syempre yung enemy around, yung world. Pero gayon pa man, kaya tayo nag-aaral na sa ganun, yung three enemies na yun, mapatahimik natin sila. Kasi yun naman ang laging ino-offer ng kalaban, di ba, yung tatlong yun. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ang point, kaya ang sabi ng Panginoon, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. Kasi alam niya, magkakaroon kasi ng epekto sa future ninyo. At ayaw ng Lord, syempre, na yung magiging future natin ay hindi maganda. Kasi saan ka nakakita ng magulang na pinag-isipan niya o ang plano niya, bigyan ng mahirap na buhay na hindi masagana ang kanyang anak. Siyempre hindi. Kaya nga sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, di ba? Ang plano niya, good future for us abundant life. Di ba? Ang pangako ng Lord na magkatawang tao siya, buhay na ganap at kasaya-siya. Andun yun, standing yung pangako ng Lord na yun. Standing yun, ongoing yun. Regardless, kung ano man yung treatment natin sa Lord, kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya. Yun nga lang, in a way, naka-angkla rin sa atin yun. Siyempre, kasi sabi ng Lord, if you love me, then you will obey my commands. Hindi lamang yun. If we will obey God's commands, yung mga pangako niya, darating yun. Ang nangyayari kasi, nakabinbin Nakabinbin. Kasi, even though yun ang promise ng Panginoon, meron din namang kapangyarihan ng Panginoon to withhold, siyempre. Tinutupad ng Diyos yung pangako niya. Pero basahin pa natin ang Biblia, kaakibat ng pagtupad ng Lord sa kanyang pangako, yung obedience, siyempre. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Maraming instances sa Biblia, nangako ang Panginoon sa Israel. Payayamanin ko kayo, gagawin ko kayong tanyag, kilala, makapangyarihan. Pero each and every time nagkakasala sila, nangyayari ba yun? Hindi, di ba? Pero pag nagbalik sila sa Panginoon, tanyag na naman sila, pinagpapala na naman sila. So there is something, standing yung pangako ng Panginoon, pero we must do something about it. Kasi kung hindi, ang mangyayari, kung ang Lord buhos ng pagpapala samantalang we are not worthy, hindi pa tayo handa, ano mangyayari sa atin? Spoiled. At alam naman siguro natin kung anong klaseng bata yung mga spoiled na mga bata, matitigas ang ulo, konting kibot, tampo, no? Hindi lamang yun, mahihina ang naturalesa ng mga batang spoiled. Mahihina ang personality. No? Yung mga crybaby na tinatawag na hindi man lang makatayo sariling paa. Hindi lamang yun, ang worst, paglaki, hindi man lang magtrabaho kahit pinag-aral.
Andiyan naman si mami, andiyan naman si daddy. Pag naubusan naman tayo ng bigas, nariyan naman siya. Ayaw ng Lord na tayo lumaking spoiled. No? So yes, standing yung mga pangako ng Panginoon, it stands the test of time. Yung nga lang, kung gusto nating ma-unlock, bumuhos, yung mga naghihintay ng mga pagpapalang yon, we must be obedient to our Lord. So ganyan din po sa heaven. Sabi nga natin, lahat ng ginagawa ng tao ngayon may kinalaman dapat sa bukas. Wag natin sasabihin, hindi, bahala na bukas. Which is yun naman ang kaisipan ng tao eh. Sige lang, bahala na bukas kung ano mangyayari. No. Hindi, ang Lord kasi hindi siya ganun eh. Pag may ginawa ba ang Panginoon, sige lang, gawin lang natin yan at bahala. Sige, gawin mo lang yan, Pablo. Gawin mo lang yan, Abraham. Bakit naman po, Lord? Basta gawin mo lang, huwag ka na magtanong. Bahala na ang bukas sa sarili niya. May kinalaman kasi siya. So whatever steps na ginagawa natin ngayon, saan ba pupunta ang steps? Forward, backward. Forward, di ba? So nakita natin yung normal na na buhay, yung natural na order ng creation. When you step forward. Even time itself is linear. Walang balikan, kaya nga hindi totoo yung meron time machine, pwede kang bumalik sa nakaraan. Diyos lang ang may kayang gawin yun kasi Diyos siya. Period. Even the angels, they have no power. They have no power to go back in time. Diyos lang. Diyos lang ang may kapangyarihan nun. So since time is linear, we're always going forward, kaya nga walang bumabata eh. Wala. Puro patanda. Walang bumabalik sa cradle. Always going to the grave. Kaya nga ang buhay, it's always a preparation for the future. Kung meron tayong ginagawa ngayon, uulitin ko po, may kinalaman yan doon sa magandang bukas na gusto nating kalagyan. Dahil walang matinong tao na maghahanda ng bukas na pangit. Ba't mo ginagawa yan? Gusto ko kasi maging madilim ang bukas ko. Para maging madilim ang future ng aking mga anak. Para maging magulo ang buhay ng aking mga anak, kaya ako ginagawa ito. Walang mag-iisip ng ganun. Kasi Satanas ka siyempre, o siguro kung demonyo ka, ganun ang gagawin mo. Pero hindi kasi tayo demonyo eh. Hindi tayo si Satanas. No? Alam mo yung ginagawa natin ngayon, for the goodness, for the benefit ng ating future. Yung pong kahalagahan nung yung thought of heaven nasa puso't isip ng bawat Kristiyano especially. Ilang beses, kung di ako nagkakamali, ilang beses natin na pag-aaralan, si Paul, mula nang siya katagpuin ng Panginoon sa road to Damascus, Paul's entire life after nung kanyang meeting with the Lord sa Damascus was a preparation for his death. Death for the Lord. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba? For me, to live is Christ, and to die is gain. Ang ibig sabihin ni Paul doon, I know I will die soon, but I will die for the Lord. At habang hinihintay ko yung death na yun, I will live for the Lord. Kaya yung buong buhay ni Pablo para ba siyang tinaningan na ng buhay? Alam ni Paul, nang talikuran niya ang Judaism, nang talikuran niya yung mga dati niyang mga kaibigan, no? Nang talikuran niya ang batas ng tao, there's only one way, and that is the way of death for the Lord. At siguro naman meron tayong idea kung ano ginagawa ng mga tao na tinaningan na ang buhay. Yung mga matitinong tao, kapag may taning na ang buhay, gagawin niya yung lahat ng kabutihang hindi niya nagawa nung araw. Pero nakakalungkot po, marami ring tao kapag may taning ng buhay, saka gagawa ng lahat ng kalokohang hindi pa niya nagawa. They will go to hell because of that. Doon nila ipagmalaki ngayon yung ginawa nila. Hindi po joke ang hell, and yet many is going there. Many are going there. But Christians, genuine Christians, hindi fake Christians, will go to heaven. At dapat ngayon pa lamang, here on this planet, nakikita na yung pupuntahan natin. Kung maaalala ninyo, mapapansin ninyo, lagi kong binabanggit yon. Kasi kung saan ka pupunta, dapat nakikita ngayon sa'yo. Kung pupunta ka ng Canada, bumibili ka na ng damit pang Canada. Nag-aaral ka na ng salita na ginagamit sa Canada. Inaalam mo na yung mga lugar sa Canada. Yung pagkain sa Canada. Yung customs and traditions sa Canada. Because you're going to Canada. If we are going to heaven, dapat ganun din. Nakikita na ngayon sa buhay natin that we are indeed going to heaven. Dapat nakikita na yung heaven sa ating mga buhay, sa ating mga pananalita.
Kaya nga kung dumating na tayo sa puntong ito na ating pagkakristyano, hindi talaga dumarating sa atin yung 100% appreciation of heaven, something is wrong with us. Hindi pa talaga natin naiintindihan yung langit na ipinangako ng Panginoon sa atin. Kasi maraming excited, pupunta ng Dubai. Super excited, halos mamatay, no, sa kaligayahan kasi pupunta ng Dubai. Hindi pa nga Dubai, pupunta lang ng Bahrain o pupunta lang ng Red Sea, Red Sands nga lang minsan No, yung excitement, kitang-kita kahit may trabaho, talagang absent para makasama lang. No, may trabaho, absent. Okay lang yan, mawala yung kita na yan, magkano lang naman yan. For me to have fun. Nakita niyo yung kaibahan? Kapag ang pinag-usapan laboy, pupunta dito sa lugar na ito, maraming pagkain, pupunta dito, magaganda mga buildings, pupunta dito, marami sine or what, open country, may isusot mo yung gusto mong isuot, hindi ka tulad dito, nakaabaya ka, excited na excited. Then let's talk about heaven. To be honest with you, iilan lang yung makikita mong excited kapag heaven ang pinag-uusapan. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung ganun. Pag pinag-usapan artista, talagang buhay na buhay, kabisado lahat. Yung series, pag-usapan nyo mula simula hanggang sa palabas ngayon, sa episode ngayon, kabisado niya ang kwento, kabisado. Ang daming karakter, ang haba ng kwento, masalimuot, alam niya lahat. Let's talk about Peter. Walang alam. Let's talk about Paul. Walang alam. At ang mas nakakalungkot, let's talk about Jesus Christ, your Creator. Walang alam. Then ask the person, are you going to heaven? Yes, amen! Then how come you're like that? No? Show us that you're going to heaven. Let us hear the words from a person who's going to heaven. Makita namin yung attitude, yung character ng taong papunta sa heaven. Yun yung fact of life ng bawat Kristiyano. Kaya, yung unang aklat sa New Testament, which is not Matthew, Mark, Luke, John, but yung Book of James, punong-puno ng practical living. Show me your faith by your mouth. I will show you my faith by my life. Ganun magkaiba ang dalawang Kristiyano. Kristiyano sa nguso, saka Kristiyano sa puso. Ipakita natin mga kapatid. If we are really excited to go to heaven, then show it. Say it. Let people reflect, no, sa klase ng buhay na nakikita sa atin. Kung walang ipinangakong heaven ng Panginoon, anong pang lugar ang i-imagine natin, ang hihintayin natin mapuntahan? Imagine kung wala yung sinabi ng Panginoon sa chapter 14 ng John, in my Father's house are many mansion. Paparoon ako nang sa ganun. Pag nandun na ako, ipaghahanda ko kayo ng kwarto, ng bahay, ng mansion. Then, nang sa ganun, kung saan man ako naroon din kayo. Now, imagine wala po yung mga pangako ng Lord na yun. Imagine. Wala tayong inaasahan. But, earth, that's it. Ang Panginoon pa naman, punong-puno ang kanyang mga salita ng patungkol sa hell. Kung meron naman person sa Biblia na nagturo, patuloy na nagturo, nagpaliwanag sa katotohanan about hell, that is the Lord Jesus Christ. Kung meron man person sa Biblia na lagi nagtuturo, nagpaliwanag patungkol sa heaven, that is the Lord Jesus Christ. But imagine, kung nagturo lang ang Panginoon about hell, pero wala siyang iniwang mga salita or promises about heaven, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Wala. Ano yung papangarapin nating mapupuntahan after our life here? Wala. Ganun po ka-powerful yung promise ng Lord about heaven. Kung wala siyang ipinangakong langit sa atin, narito lang talaga lahat ang thoughts natin, kaisipan natin, ginagawa natin. Nandito lang sa lupa. Samantalang alam naman natin ang sabi ng Panginoon, here on this planet, on this world, puro heartaches, puro kahirapan ang ibibigay sa inyo. Ulitin ko po, imagine kung walang langit na pinangakong Panginoon. Kung walang langit siyang inihanda para sa atin, saan tayo pupulutin? Alam niyo, may mga taong takot mamatay because hindi nila ma-imagine yung kapag namatay sila, yung nothingness na tinatawag. Na kapag namatay, wala na. Para kang natutulog ng walang panaginip throughout eternity. Maraming natatakot doon. Ibig mo sabihin, pag namatay ako, wala lang talaga. Total zero, pure darkness.
Yung bang tipong na natulog ka na, wala kang panaginip, natulog ka lang pero walang panaginip pa sa pagmulat mo, umaga na. Kasi may mga ganyang klase ng tulog eh. May mga tulog na puro panaginip. Kaya pagising mo, medyo pagod ka kasi meron kang yung mata mo especially, kasi nag-rapid eye movement ka na naman, sinusundan mo kasi nakikita mo sa paligid mo sa yung panaginip, no? Pero merong tulog kasi, pagpikit mo, pagising mo, umaga na, late ka na. Wala man lang panaginip or what, walang lumipas na konti man lang na hint, lumipas na oras or what. Imagine, yung pikit na yon, wala nang dilatan. Just zero, nothing. Maraming takot yun, mga kapatid. Maraming takot mamatay. Iba nga, hindi takot mamatay because they will go to hell. Hindi nga naniniwala sa impyerno kasi hindi naniniwala sa heaven, hindi naniniwala sa Diyos. Yun lang nothingness, takot na sila. No? Nothingness, yun lang. Takot na. At maraming takot sa ganyan. Iba nga takot matulog kasi baka hindi na magising eh. Kumain ka ba naman ng 1 kilong pet ng manok eh? Paano ka hindi matatakot matulog? No? Paano ka hindi matatakot matulog? Tutulog na ako, sakit na ng ulo ko, sakit na ng batok ko eh, kailangan ko na magpahinga. Hindi mo matulog, baka hindi ako magising. No? Tumitibok-tibok yung batok ko or what? Matigas ang ulo ng tao. Matigas ang ulo ng tao. Bahala na kayo dyan. Matitigas ang ulo. Anyway, kung walang heaven, paano na tayo? Kung hell lang itinuro ng Panginoon, at hindi siya nagturo about heaven, paano na tayo ngayon? Anong hope ang naghihintay sa atin? Because we know we will die. Pero kagandahan po, sa ginawa ng Panginoon sa atin, hindi lamang niya itinuro yung peace, hindi lamang niya ibinigay sa atin yung peace, yung ganang peace na meron siya, kundi nag-iwan nga siya ng a very very happy words of promises. In my Father's house are many mansions. Mauuna ako sa inyo kasi kinakailangan ko kayo ipaghanda. You know why? Because I love you so much. Ang gusto ko, kung saan ako naroroon, nandun din kayo. Yun yung klase ng love na meron ng Father sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yun ang nararamdaman natin each and every day eh. Especially sa ating mga malayo sa mga mahal sa buhay. Since the day one natin sa paglayo sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa ating mga magulang, we are longing to be with them. Day one. Questionable, kapag masaya ka pa, kapag malayo ka sa mahal mo sa buhay. Questionable kapag masaya ka pa kapag malayo ka sa anak mo. Questionable kapag masaya ka pa kapag malayo ka sa asawa mo. Questionable yan. Normal lamang at day 1 until now, nakaka 20 years ka na, 40 years, na malayo sa kanila, each and every day you miss them. Normal yun. Yun ang totoo, yun ang tama. Yun ang normal. Because you love those persons. But without love, nagagawa na lang ang sarili kong pamilya doon. Gasino na gumawa ako ng another family. Yung 30 days vacation ko, gagawin kong 15 days na lang. 15 days sa kanila, 15 days dito. Masaya lahat. But we're not like that. We're not evil like that. We are sons and daughters of God. We are the light. We are the salt. We are not like that. Yun ang kahalagahan ng thought. Yung totoong appreciation about heaven. Our life don't stop here on this planet. Yung buhay natin will not stop here on this wretched universe na punong-puno ng kasalanan at kahirapan. Because Jesus Christ, our Lord, promised heaven to us. Maganda yung disenyo ng Panginoon sa heaven. Maganda yung disenyo niya kung bakit niya, ang reason niya kung bakit niya iniwan sa ating thought that there is a place, a perfect place waiting for us. So if I were you, start thinking about heaven. Because if you're not thinking about heaven, you miss the point big time. You miss the point kung bakit sinabi ng Panginoon bago siya mamatay na there is a place I'm preparing for you. Jesus not only promises peace in the coming trials, He goes on to tell them of a place of peace that will be eternally removed from the trials of this broken world. This world is broken since day na kumagat sa forbidden fruit yung unang mag-asawa. It has become broken.
Dumating ang Panginoon to repair the world. He came to take us out of this broken world. Yun po ang ginawa ng Lord. Siya na mismo nagsabi, "This is not my kingdom." Wag niyo akong iluklok bilang hari ng sanlibutan because this is not my kingdom. Because God's kingdom is in heaven. And He came to set us free, go back to the right hand of the Father, prepare a place for us, and in the fullness of time, susunduin tayo ng Lord to be with Him forever. We do not belong here on this planet. Walang masama mag-ipon po tayo, mag-invest tayo, but do not put your hearts on those things. Yun lang naman ang issue eh. Kapag inilagak mo rin pati puso mo sa kayamanan mo, dun magkakaroon ng issue. Kapag pati puso mo, nilagay mo na sa trabaho mo, to the point, kinakalimutan mo na ng Diyos, dun po magkakaroon ng problema. Magtrabaho, magpakasipag, mag-ipon ng pera, mag-invest. No? Walang masama. Bumili ka ng mga bagay na kaya mong bilhin. No? Sa kayamanang ibinigay sa ng Panginoon, hindi kayamanan ng ibang tao. Sa mga kayamanan nag-e-exist, hindi kayamanan hindi pa nag-e-exist, ginagastos mo na. Enjoy, why not? No, why not? But don't ever put your heart, especially your soul, sa mga bagay na yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, ilagak ninyo yung mga puso at isipan, saan daw? Sa langit. Dapat doon nakatuon ang bawat isa sa atin. Ang langit po, mga kapatid, pinapangarap. Ang langit po, ini-aim. Yes, we are going there. Definitely, kung tunay tayong Kristiyano, hindi fake, hindi balat bunga lang or whatsoever. Kung tunay tayong Kristiyano, we will go there. Pero yung paghahanda kasi mahalaga. Hindi lamang yun pag may nagtanong sa'yo, pag namatay ka sa ng punta mo, syempre langit. Dapat with boldness talaga masabi mo siya. Hindi na sabi mo, syempre naman langit. Yeah, right. Saan ko nakakita ng pupuntang langit na ganyan? Chismoso, chismosa, mapanirang puri, hindi marunong magbayad ng utang, no? Namimili ng tao. Onion skin. At marami pang iba. Tapos sabi mo sa akin, pupunta ka ng langit. Come on. Kaya nga napag-aralan natin minsan, maraming tao ay lumapit kay Jesus, hindi dahil kay Jesus, kundi dahil doon sa taong naglalapit sa Kanya. Ayoko nga, sasama ako dyan sa gawain ninyo, matulad ako sa iyo. Maraming tao ayaw sumama sa gawain dahil sa tao rin, hindi dahil sa Diyos. Dahil doon mismo sa tao, sa nakikita niya, sa naririnig niya, doon sa taong yon na nag-i-invite sa Kanya. Tapos ang lakas pa ng loob natin, huwag mo ko i-judge, Diyos lang ang judge. Witness siya, kapatid, hindi siya judge. Wini-witness lang niya yung nakikita sa'yo kaya ayaw sumama. The person is a witness. Kaya nakakahiya. No, nakakahiya. Kung talagang langit ang punta natin, ulitin ko po, show it. Makita sa character natin, makita sa attitude natin, makita sa mga steps natin, sa mga decisions. Maging sa decision making, mga kapatid, dapat nakakonsider po dyan ng langit. Nakaangkla. Kinukonsider mo yung pangalan ng Panginoon, kinukonsider mo yung pupuntahan mo, which is heaven. Sa decision making pa lang. Each and every steps of the way. Hindi ba sinabi nga sa Proverbs 3:5-7? Acknowledge God. Ipagkatiwala mo sa Panginoon, hindi sa sarili mo. At every step of the way, He will guide you. Ang tinuturo doon, iangkla mo ang buhay mo mismo sa Diyos. Nakaangkla sa Word of God, sa Kanyang mga promises, yung decisions natin, yung characters natin, yung attitudes, yung mga plano. Angkla lahat. Kumbaga, hindi ka magde-decide ng something na walang kinalaman sa langit. Hindi ka magde-decide ng something na against heaven. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun ang ibig sabihin nun. If heaven is in our heart, lahat ng ginagawa natin ngayon may kinalaman sa langit. At kung pag-iisipan natin or gagawa tayo ng mga examples, hindi tayo mauubos sa isang linggo, isang buwan, hindi tayo matatapos. So if you're planning about something, think about heaven. Think about the name of the Lord. You're doing something now, think about heaven. Think about the Lord. Meron kang desisyon na ginagawa ngayon, think about heaven. Think about the Lord. Yung kasi ang proper way of pagiging Kristiyano.
That is real Christianity. Hindi tayo nananangan sa sarili nating lakas. Not through our emotion, but by the Spirit of the Lord. Na matagal na natin pinag-aaralan. Lord, this is my plan. But Lord, what is your plan? Lord, this is my steps. But Lord, what is your steps? Lord, this is my decision. But Lord, what is your decision in this matter? Lord, this is my way. But Lord, what is your way? That is real Christianity. Yun ang tunay na taong papunta ng langit. Ikaw dapat ang hinihila ng Diyos sa pinupuntahan niya. Hindi Diyos ang hihilahin mo sa mga pinupuntahan mo. Kaya nga Jesus first God first, not us. No? Yes, life on this planet is hard. It's difficult. Ang Lord na mismo nagsabi. But hindi yun magiging dahilan for us para maging unfruitful sa ating Master. Because the Lord, naging problema ba sa Kanya? Yung mga dinanas niya here on this planet for 3.5 years? Naging problema niya ba yun? Nung sinasampal-sampal na siya ng mga centurion, ng mga Roman soldiers, naging problema ba ng Lord yun? Nung alam ng Lord bukas mamamatay na ako kaya makapag-pray na, problema ba ang Panginoon in doing the will of the Father? Hindi naman, di ba? Hindi naman siya na problema dun Hinarap niya yung pain. Hinarap niya lahat. Pero kung pag-uusapan ministry, yung mga bagay na yun, walang kinalaman sa gagawin ko para sa Diyos. Gusto nila akong saktan nila ako, I will serve God. Gusto nila akong iwan because of the Lord, iwan nila ako, I will serve God. Walang kinalaman. Kasi kung ang gusto po natin, mawalan muna tayo ng problema bago tayo makasunod sa Diyos, hindi mangyayari yun ever. Hindi. Then the devil will give you problem every day. Kaya hindi ka na makakapagsilbi sa Diyos ever. Si Pablo maraming problema. Hanggang mamatay siya, he was serving the Lord. Si Peter ang daming problema. Hanggang mamatay siya, he was serving the Lord. Ang point ko po, hindi naging dahilan yung mga problema sa buhay for them not to serve the Lord. Hindi po natin pwedeng ikatwiran sa Diyos, Lord, may problema po kasi ako. Kaya hindi muna ako makakapagsilbi sa inyo. Hindi po yung katwiran, kapatid. Ang Biblia, basahin ninyo mga Bible characters, hindi naging dahilan yun. They served the Lord no matter what. For better or for worse, for richer or poorer, till death. Nag-serve sila sa Lord. Okay? Kaya pag nagtanong ang Panginoon, where are you? May problema po kasi ako, Panginoon. Not a reason at all. Kung ang kaluluwa mo nasa katawan mo pa, serve me. Kapag kinuha ko na ang kaluluwa mo mula sa katawan mo, then you will stop serving me on this planet. But habang yung kaluluwa mo nasa katawan mo pa, do not stop serving me. Pero hindi ba, kung tutusin, yung mga problema kinakaharap natin ngayon, kung tutusin, pinalobo lang natin Yung bang tuldok lang naman siya, ang ginawa mo, minagnify mo. Lumaki ng todo. Ang sabi sa Biblia, magnify the Lord, not the problems. Kinakanta nga natin everyday yan No? Kinakanta natin yan. If heaven is really in our hearts, nothing as in nothing will hinder us in serving the Lord. Nothing. So yes, meron pong heaven where we really belong. But while we are here on this planet, show it. Show it through our characters. Show it through our attitudes. Show it through our words. Show it through our service. Hindi mo man maipapakita ang langit as in, show heaven through yourself by being a good Christian. Mga kapatid, I'm telling you, yung ginagawa po natin dito, this is nothing compared kapag tayo umuwi na. Kung dito, sa konting problema, hindi mo na magawang mag-serve. Pag uwi mo sa Pilipinas, wala ka na talaga. Zero ka. This is nothing. No? This is nothing. Hindi ka pa naglalakad ng milya-milya para makadalo lang ng Bible study. Hindi ka pa nakadalo ng Bible study na walang pagkain. Sa Pilipinas po, wala lahat yung ini-enjoy natin dito. Wala lahat yan. Aircon. Aircon baka nyo, hindi. Pamaypay ay ibibigay sa'yo. Ano kayo, magpunas ka na lang, magdala ka ng bimpo. Soft drinks baka mo, hindi. May iba nga poso pa Tap water
So kung sa lahat ng comfort na binibigay ng Panginoon here sa atin, hindi mo pa rin siya mapagsilbihan, kapatid, kawawa ka naman. Dahil pag uwi mo sa Pilipinas, zero comfort ang nandun. The only thing God will comfort sa'yo, yung puso mo. Supposedly, that is more than enough. If heaven is in our heart and in our mind, show it. Show it. Be heavenly. Kapag nakausap ka ng kapatid, parang langit. Parang langit ang kanyang mga salita. Pag nakita ng mga kapatid yung mga attitude and yung character, para na ako nakakita ng anghel sa personality ng kapatid na ito. Kapag nagluto ka, napakasarap, parang pagkain, parang manna from heaven. Dapat ganun. Hindi baliktad. Hindi ka baliktaran. Yung bang makita ka lang ng kapatid, inspired na. Kasi kinakikitahan ka ng kalakasan. Nariringgan ka ng words of wisdom, word of life. You've been the light, you've been the salt. Kaya makita ka pa lamang ng mga kapatiran, tapos na, puno na ng pagpapala mga puso, nagsisimula pa lamang ang gawain. Yun po yung mga taong totoong papuntang langit. Yung mga taong merong pag-asa, merong peace from the Lord, our Maker, from our Lord Jesus Christ. One day we will be home. Hindi lamang home sa Pilipinas or anywhere nasaan ng ating mga pamilya, mga tahanan, but there will be an ultimate home for us. At yun po yung kanina ko pa ina-advertise, pinapakita, pinapaliwanag sa inyo. And of course, that will be our home in heaven. At its best, home is a place where we feel safe and secure. Supposedly. Kasi hindi po lahat ng umuwi ng bahay nagkakaroon ng kapayapaan. You know why? Marami po ayaw umuwi ng bahay. Takot sa asawa, takot sa away, takot sa responsibilidad. Umuwi ng late. Gusto ko pag uwi ko, tulog na siya. Then that is not a home at all. That is just a house. A structure. 4 na walls ang inuwian mo. Supposedly po ang home, nasa opisina ka pa lang, gusto mo nang umuwi. Kasi sa bahay may kapayapaan, may kasiyahan, may kaligayahan. That is home. Yung po kaiba ng home sa house. Kung tayo po nararanasan natin, ayaw mong umuwi, then something is wrong with your situation. You must let God and let go. Hindi po yan pinagpapalipas na lang. Mo, after 1 year, lilipas din yan. No. Eh kung sa 1 taon si Satanas sumingit ng sumingit, what will happen? Kasi kung yung mismong tahanan mo, hindi mo kinakikitaan, nakakaranasan ng home, ng hope, ng peace, saan ka pa pupunta? Saan ka pa pupunta? Kawawa ka naman. Sa opisina, sinisigawan ka na nga ng boss mo, durog ng puso mo, inaapi ka, inaalimura, or what, ginagawa mo na naman lahat. Tapos wala ka pang bahay or home na mauuwian, na kung saan yun ang kanlungan mo ng pag-asa sa kapayapaan. Isa ka na sa pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Ang disenyo ng Panginoon sa home, punong-puno ng love, understanding, peace, hope. That is home. Pero kung hindi po ganyan ulitin ko ang ating mga tahanan, ang ating mga homes na tinatawag, then do something about it. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Disenyo ng kalaban yun. Disenyo ng tao. Ang aim natin, Lord, I would like our home to be in accordance to your design. Dinidesire siya. And you must do something, everything in your power, kailangan mong gawin para maibalik yung standard of real home na sang-ayon sa disenyo ng Panginoon. Yan po yung mga bagay na ipinaglalaban. Hindi lang pahirap pinaglalaban, mga kapatid. Hindi lang pride. Sinagasaan mo na naman ng pride ko, ang ego ko, tinapakan mo na naman. Yung kasi lagi pinaglalaban ng tao, ego pride. Ang pinaglalaban, yung standard na iniwan ng Lord. Teka, hindi itong standard ng Lord. Dapat ibalik natin yung standard ng Lord. Yung design ng Panginoon sa family, kailangan ibalik natin yan. Ipinaglalaban yun. Kasi yun ang laging dinudurog, sinisira ng kalaban. Ang first unit ng lipunan. Ngayon, kung nakikita ng kalaban, it seems na tatagumpay siya. Sino ang talunan? Hindi ang Diyos. Tayo. Kasi nagpapatalo ka
sa kalabang matagal ng talunan. Sino ang mas talo? Tinalo ka ng champion o tinalo ka nung tinalo ng champion? Isipin mo, kung champion ang tumalo sa'yo, okay lang, champion yun eh. Eh kung tinalo ka ng hindi naman champion eh, kapapasok nga lang eh, inutusan ng bumili ng suka eh, nakaharap mo sa sports, tinalo ka pa, sobrang kawawa ka naman. Wala ka nang itatalo pa kasi tinalo ka ng pinakatalo sa lahat. Eh the enemy is already defeated. Imagine, yung enemy na defeated na ng Panginoon, dinidefeat ka. I mean, that's so funny kung tutusin. That cannot be. That cannot be. The enemy was already defeated. And the defeated enemy is defeating you each and every day. That is ridiculous. Ridiculous. Ngayon, nasa ng faith doon? Where is faith in that? Wala. Because if you have a faith like a mustard seed, yun lang naman, minimum na nga yun eh. No? Minimum requirement, mustard seed faith. Mag-submit ka sa Lord, just resist the devil, and he will flee away from you. Nakita niyo yung 2 steps? Pasalamat tayo, hindi 100 steps ang binigay ng Lord. 2 lang sa book of James. Submit to God, resist the devil, and he will flee away from you. Imagine kung 100 yun. Submit to God, pumatay ka ng kambing everyday, maglakad ka ng 5 milya everyday. Imagine kung gano'n ang requirement for us para lang matalo ang kalaban. Eh lalo nang walang mangyayari. 2 lang. Submit to God, resist the devil, and talo na siya, he will flee away. 2. Imagine kung 5, kung 10, kung 20, kung 100 steps bago siya mag-flee away sa'yo. Lalo ka nang hindi makakaahon. Nakita niyo kung paano pinadali ng Panginoon ang buhay natin? Pinadali po niya lahat. Kaya kung ang buhay mo ngayon mahirap pa rin sa lahat ng aspeto, hindi na Diyos ang nagkulang sa'yo. You're doing that to yourself. You're doing that to yourself. Hindi, kalooban ng Lord Joy. Yeah, right. Ang kalooban ng Panginoon, buhay na ganap at kasaya-siya. Don't tell me, kalooban ng Diyos yan. Dahil ang kalooban ng Diyos, it is written, buhay na ganap at kasaya-siya. Sa kabila ng lahat. Sa kabila ng lahat. Home is a place where we are welcome. A place where we belong. Admittedly, our homes here are imperfect and all too often fall short of our desires for them. But in its best moments, home awakens in us a longing and a hunger for a home where we will be accepted and never disappointed. Jesus taps into that deep desire by using the imagery of home. Laging ginagamit ng Panginoon yung imagery ng home. A home unlike any we have ever known. It is the home that awaits us in the life to come. Sometimes it's difficult to remember that this life is not at all there is, and that there is a life ahead. Kaya nga po pinapaalala ko sa inyong heaven, do not forget about heaven. Huwag natin kalilimutan mga kapatid, we are the ambassadors of Christ. We are ambassadors of Christ. We are the face of Christ. We are the voice of Christ. We are the hands and the feet of Christ here on this planet. Ang tanong ko ngayon, anong mukha ang niharap mo sa tao? Ganyan ba ang mukha ni Jesus? Ganyan bang pagsalita si Jesus? Ganyan bang kumilos si Jesus? Ganyan bang mag-decide si Jesus? Ganyan bang magplano si Jesus? Ganyan bang mag-isip si Jesus? Normal lamang ng unbelievers magtanong sa atin ng ganyan. Born again ka ba? Hindi siguro. Normal lang yon because they expect for us to be Christ-like. Kaya nga Christians, little Christs. And that is the aim, the goal of a Christian, to be Christ-like. Dapat nga yung mga desires natin, yun din mga desires ni Jesus Christ eh. Not our desires. Kung baga meron kang gusto mangyari, Lord, gusto ko po talaga mangyari sa buhay ko ito. But Lord, ano pa yung gusto ninyong mangyari? Lord, I desire this, Lord. But Lord, what is your desire? Kung tutusin, dapat ganun tayo eh, sa ating mga panalangin. No? Pero napakabuti ng Panginoon eh. Binibigyan tayo ng leeway. Binibigyan tayo ng chance to express ourselves. O sige anak,
ibibigay ko sa iyo yan. Pero ingat ka ha. Ganun naman ang Panginoon bilang magulang. Hindi lahat ng hinihingi natin sa Kanya ibibigay ka agad. He will make us realize first kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. At kung talagang pinipilit mo, He will ask you, ready ka ba sa hinihingi mo sa akin? Kasi kung hindi, ikaw rin ang mahihirapan in the long run. So reconsider. I will give you another month, anak. Think about it. Kaya meron mga panalangin, no? Kaya namang ibigay ng Panginoon now, because God has the power now to give you that prayer now. Pero naglalaan siya ng mga ganung mga pagkakataon for you to reconsider. Think about it, anak. Yung hinihingi mo sa akin, anak, kaya ko ibigay yan. Kahit 1 trillion times nang hinihingi mo, kaya ko ibigay. But I would like you to sit down and think about it more. Is it really necessary? Yan ba talaga ang sagot sa problema mo or what? Magulang kasi siya eh. No? Mapagbigay siya, pero matalino kasi siya bago magbigay. Is doing something first sa atin. While this future home must not be seen as an escape hatch from life, it offers us certainty as Jesus explains. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would not have told you. I would have told you kung wala. For I go to prepare a place for you. No? Ito, each time na nababasa ko ito, it really makes my heart jump. No? Kasi I really believe sa pangako ng Lord na ito. I really believe on it. Na merong naghihintay sa atin sa langit, mga kapatid. Kaso minsan kasi ini-expect ng Panginoon, hindi ka ba magja-jump for joy? I just told you, nagpe-prepare ako ng place for you and you're like that? Na para ba akong walang ibinigay na pangako or what? Parang sa tao, no, sige, bibili kita ng toy mamaya. Tapos yung bata, o sige, papakainin kita sa Jubilee mamaya. Wala man na expression. Hindi ba in a way parang awkward? Ay, ito nga pala, meron ng gift sa'yo, birthday mo. Awkward, ano? I mean, the person is giving you a favor, tapos wala man lang expression of joy, of happiness. It's so awkward, to be honest with you. Awkward. Ang Panginoon kasi yun ang sinasabi niya eh. Ipaghahanda kita ng mansion in heaven. Tapos, what's that? No? What's that? Kaya sa tuwing praise and worship, ang prayer ko, Lord, not just this moment. Not just this moment na napaka-ecstatic ng mga kapatiran kapag nasa praise and worship. But when the music stops, the ecstatic feeling stops. Nanawa, hindi lamang nagtatatalo ng inyong mga anak kapag praise and worship, hindi lamang sila sumasayaw kapag praise and worship. Dapat especially even after that. Dapat hindi lamang sila joyful kapag praise and worship. Dapat especially after that. Or else it's just an emotion. An influx of emotion na nararamdaman doon lamang at that point in time. Pero after that, nothing. Wala na. Tapos na. So sa atin, sa tuwing tayo nagpe-praise and worship, make it a point. Continuation lang yun ng praise and worship mo. Sa buong buhay mo. Hindi yung praise and worship na pinapakita mo each and every time na nandun tayo sa ganung oras, doon ka lang masaya. Doon ka lang umaawit. Doon ka lang masigla. That must be just an extension. A continuation. Okay? Because God deserves it. God deserves it. He does everything for us. It's about time for us to do everything for Him. Ano ba? Ayun. In the disciples' unfolding threatening circumstances, Jesus speaks of this ultimate provision for them. Number 1, ang sabi nga niya, just binasa natin, my Father's house. Kung hahatiin natin yung sabi ng Panginoon, my Father's house. What is that? Ironically, there was no room found for Him here on earth. Siya mismo, wala. Napaka-ironic. Minsan sa buhay pa ng isang Kristiyano, walang room si Jesus. Minsan sa mismong buhay ng isang Kristiyano, walang time kay Jesus, walang kwarto kay Jesus. Yun ay mismo yung karanasan ng Panginoon mula nang siya isilang. Hanggang ngayon ba naman? Walang oras kay Jesus. At His birth, there was no room for Him at the inn.
And in his adulthood, Jesus was essentially homeless. Saan ka sasama sa akin? Wala nga akong tulugan, ang sabi ng Lord. There was no room for him here, but he makes room there for all who will come to him. This is the Father's house, with a bountiful table where all are invited to come and dine. Ironic, ano? Yung bang karanasan, dito na tayo matatapos, ayokong ituloy natin next week. We have no time. Ito yung something na nakakalungkot. Mula na ipanganak ang Panginoon hanggang sa mamatay siya, until now, at this point in time, he's experiencing that. Ang nakakalungkot sa sarili niyang mga anak. Hindi ba niyo na namamalayan na nangyayari sa mga Kristiyano yung sinabi sa 1 John, sa aklat ng John? Ang sabi sa John chapter 1, he came to his own, but his own did not recognize him. Pumarito siya sa kanyang saganang kanya, pero hindi siya tinanggap ng mga taong siya rin naman ang lumikha. Ang example mo po, bahay. Nang ipanganak niya, sabsaban, walang tumatanggap sa kanya. Nung lumaki siya, nang nagmi-minister, wala siyang bahay. No? Palipat-lipat, parang naging vagabond ang Panginoon. Palipat-lipat. Kulang naman limos, pero hindi gagawin ng Lord yun. No? Kasi meron nagsusupply ng need niya. The Father, and of course, yung mga masisipag na mga kapatiran. But now, let's reflect on this. Is Jesus Christ at home in our hearts? Is Jesus Christ at home in our homes? Dapat at home ang Panginoon sa ating mga homes. Bumawi tayo mga kapatid, kung walang bahay ang Panginoon sa lupa nung araw na magkatawang tao siya, dapat magkaroon talaga siya ng bahay here on our hearts. He must be always welcome. He must be always welcome. Let our homes be the Lord's home. Kasi ulitin natin kanina, kung wala kang matakbuhan after ng office hours mo, wala kang lugar na mapaglagyan na mayroong kapayapaan, uuwi ka ng bahay, walang kapayapaan. Uuwi ka ng bahay, walang peace, walang harmony, walang hope. Saan ka pa tatakbo? Kung yan po ang klase ng mga homes na meron tayo ngayon, kung homes mga naturingan ng mga ganyan, fix it now. Hindi po pinagtatagal yan because hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Hindi. Resist it. Resist. If there is something in this life na dapat nire-resist, inaayawan, yung klaseng home na ganyan. Nire-resist yan, kapatid. Hindi yan ang norms. Abnormal po yung ganun. Kasi ang normal na nilikha ng Panginoon, pag uwi mo ng bahay, may kapayapaan. Kung pagod ka man, may kapahingahan pag uwi mo. Kung walang kapayapaan sa opisina, pag uwi mo, at peace ka. Kung wala kang makausap sa opisina, pag uwi mo, may kausap ka ngayon na pag-a-unloadan mo na yung nararamdaman. That is home. Kung wala nakakaintindi sa'yo sa opisina, pag uwi mo, may umiintindi sa'yo regardless. That is home. Kung hindi po yan ang home na kinalalagay mo, that is not a home at all. Resist it. Resist it. Hindi yun ang disenyo ng Panginoon. Resist it. No? Resist it. Lord, this is not the home that you meant to be. Itong klase na nangyayari sa pamilya namin. No, this is not. Resist it. Resist. Yan ang kulang kasi sa atin yung resistance. Ina-accept na lang. Di, ganito na talaga yan Pagka uwi niyan, galing sa trabaho, mainit talaga ulo niya, hayaan mo siya. No. Of course not. Of course not. Nakita niyo, binrake ng Lord yan The Lord freed us from those things. Diyan tayo pinalaya ng Lord. Kung akala mo ng araw na hindi ka Kristiyano, pag uwi mo ng bahay may sigawan, may away, walang harmony, kanya-kanya, pues hindi. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Ngayon Kristiyano ka na, fix it with the Lord. Sa bawat tahanan, there must be love. There must be harmony, understanding, forgiveness, positiveness. Yun yung home, Christian home na tinatawag. And of course, a home filled with faith. Sabi nga nila, a household of faith. A home filled with prayers. A home filled with forgiveness. Full of hope. A home kung saan ninanasan ninyo yung home in heaven na ipinangako sa atin ng Panginoon. So resist it, mga kapatid. There are lots of things in our lives dapat nire-resist. Hindi mo basta-basta tinatanggap.
Especially kung alam mo, hindi ito ang plano ng Panginoon eh. Hindi ito according sa kanyang standard eh. Resist it. Resist it. You have the power. No, you have the right to resist. Kung hindi na salita ng Panginoon na namamayani o nangyayari, maging sa loob ng iyong tahanan. So next week po, pinangako ko na panghuli itong Friday na ito, but itutuloy natin. I would like to stretch it further. Next Friday po, pag-uusapan natin, my Father's house, many dwelling places, and I go and to prepare a place for you. We will dwell here further dito sa pag-aaral na ito. Is there anything you want to say or to add? Kung dumadalo kayo ng prayer meeting, you will hear these words na yes, dumarating, of course, madalas we are on the defensive side. We must defend ourselves through the Holy Spirit. But dumarating ang panahon, we must be on the offensive. Dapat binabawian natin ang kalaban. We must fight back. We must fight back. Kung meron mang number one target ang kalaban bukod sa simbahan, that will be the homes of each and every Christians. Don't let him be victorious. Huwag natin hayaang manalo sila, mga kapatid. Ipaglaban natin. We have prayer. Prayer is powerful. No? Just invoke the name of the Lord. Pray. I-claim mo, declare it. You will see. You will see. Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon. Ipapakita niya. Ipapakita niya sa bawat isa. Naalala ko kanina, nadadrive ako mula dito hanggang doon sa Sinaya, I was praying. No, I'm declaring, I'm shouting sa loob ng kotse. No? Talagang dineclare ko, especially ang aking pamilya. No? Bantayan ng Panginoon ang aking pamilya. Kasi once in a while talagang kalaban, He will do something na magpaparatel sa'yo. He will do something na magpapa-out of focus sa'yo sa ating Panginoon, sa kanyang gawain. But you know what? Resist it. No, resist it, rebuke it. No? Pakita mo sa kalaban, no way. No way. That is your way, this is God's way. Hindi ka mananaig. Hindi ka mananaig. Kung mahaba ang time ninyo, especially sa mga nagda-drive, bago kayo makarating sa mga susunduin ninyo, use that time. You're alone. No? Sumigaw ka sa kotse mo, walang makakarinig. Do it. Do it. Kung hindi lang ikaw, kung kasama mo asawa mo, mas maganda kayong dalawa, duet pa kayo. Walk hand in hand for the Lord. Walk hand in hand in the offensive. Walk hand in hand in the defensive. Kailangan laging walk hand in hand sa lahat ng aspeto ng buhay. Kasi I'm telling you, especially nowadays, fragmented na ang family. Sa klase ng kultura meron tayo ngayon, the family is not what is meant to be by the Lord. But not in a Christian home. No, never. Ipaglalaban natin ang ating mga tahanan. Meron kayong gusto idagdag, mga kapatid, bago tayo mag-closing sa prayer? Okay. Kung wala tayo yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa inyong paalala about heaven. Maraming salamat, Lord. There is a place where we belong. Maraming salamat after our life here on this planet. A greater place is waiting for us. And Lord, while we are waiting to go to heaven, we pray, maging heavenly ang buhay namin. Makita ang heaven sa aming mga ugali. Marinig ang heaven sa aming mga bibig. Maramdaman ang heaven sa aming mga characters. Maakit ang mga unbelievers because they can see heaven in our lives. And Lord, our families, the first unit ng lipunan, Lord, we know more than triple effort ng kalaban to destroy the families. Nagawa na ng kalaban to destroy the families of the unbelievers. But Lord, not the families of your sons and daughters. Not the Christian families. Lord, we are begging you, inihiling namin, Panginoon, awaken our souls, awaken our spirits. It's time for us to fight back. Hindi maging malamya. Hindi mag-amen sa kalaban, kundi mag-amen, Panginoon, sa inyong kalooban. Kaya, Panginoon, muli po, ang aming mga anak, ilayo po ninyo sa tukso ng kamunduhan. Hindi namin nakikita lahat ng nakikita nila. Panginoon, bantayan po ninyo. Use your angels, Panginoon, to guide them. Takpan ang mga mata ng aming mga anak sa mga bagay na hindi nila dapat makita.
Ang mga naririnig nila, Panginoon, hindi po namin naririnig. Ngunit naririnig ninyo. Takpan po ninyo ang tenga ng aming mga anak sa mga bagay na hindi nila dapat makita. Ang mga nararamdaman ng aming mga anak, hindi po namin nararamdaman. Ba't nararamdaman po ninyo, Lord? Yung po mga desires ng mga bata, ayusin ninyo, O Diyos. Let their desires be your desires. A Christian desire, Panginoon. Saan man naroon ang aming mga anak, mga asawa, mga magulang, mga kapatid, mga loved ones, mga sandaling ito, you are there, naniniwala kami. At sila po ay safe and sound sa inyong mga kamay. Hinihiling namin, Lord, yung pong authority na ibinigay mo sa amin, now is the time for us to appropriate that authority na matagal mo nang ibinigay. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Give us the courage. Make us strong and be courageous sa pagharap. Especially on these dark days. The days are evil. So we must redeem time. Do everything in our power, in your power, na maibalik yung standard na inyong sinimulan. Yung disenyo ninyo, Panginoon, magiging disenyo pa rin ng Christian family kung talagang by faith, Panginoon, susunod kami sa inyong mga salita. Kaya maraming salamat po, Ama, pinupuri ka namin. At dinadakila, ito pong aming samot dalangin in Jesus' name, sa paggabay po ng Santong Espiritu. Amen and amen.